Attorney Mark Gamboa. Attorney, kanina wala ka masyadong constitutional intervention. Si Ronald nga biglang, hindi na ako sure dyan Alam mo, in 8 years na kilala ko si Ronald, I never saw him doubt his own analysis except nandun ang Supreme Court Justice. That was a moment of humility I never thought I will witness. Di ba bagay? Di ba bagay? Hindi, actually, nakyutan ako ng konti and then parang ayoko maniwala. Tapos within 30 minutes, nilaglag mo na ako. Cancelled na tayo dun sa isang newspaper. Pinasikat mo pa yung isang na kolumnista daw, 'di ba? All right, ang dami natin pag-usapan. Let's get the ball rolling. First of all, Sir Ronald, what do you think about the surveys? Tulfo versus Tulfo for number 1 spot. Is Tulfo 3 Tulfos and essentially inevitability in the Senate? Well, una ay hindi naman siya bago. Dahil yung mga previous survey ay number 1, number 2 rin yung magkapatid. Ang bago ay tumaas si Ben, 57%. Abalos or Ben Tulfo? Ben Tulfo. Tapos si Erwin ay bumaba ng around 60. So, statistically tied sila. Dati nagsimula si Erwin ng mga 75. Right. At si Ben Tulfo around mga 40. So, siguro confused din yung mga tao na pareho naman Tulfo ito, no? Might as well package. But usually, di ba, nagma-minus like yung Jinggoy and JV? Hindi yun work, hindi pareha sa Estrada yung ginamit sa mga surveys. Yung isa Ejercito, yung isa Estrada, no? Later na lang nagbago ng apelyido si JB. No? Right. So medyo iba yan. No? At kung sakali, ito yung first time sa kasaysayan ng Pilipinas na may 3 Tulfo, 3 magkakapatid sa Senado. Related, no? yeah. That has never happened before. No? Pero mas dito, sabi nga ni mismong Professor Ranjit Rai, ang mas bago rito ay si Digong is number 11, no? Number 11, number 12. Dutertes are not doing well, man. So, medyo kumuan siya, no? Bumababa siya. Yeah. Tapos si Bato ay number 12. So, delikado 'yon, no? Basta is not even within the range, wala no? sa 12. Polong is not even in the conversation. So yun yung mas dramatic. At ikalawa, kahit wala pa sa 12 si Camille Villar, yung itinaas niya ay 14-15 points. Right. That wala pa akong alam na nangyayari yung ganun. Usually kasi tumataas ka, hindi ganun kataas. Yeah. Hindi by leaps and bounds, no? So accelerated. So yun yung effect ng mga commercials and mga ingat sa biyahe. Mga every 5 minutes may possibly, picture. pero jingle. Isang survey lang kasi to No, usually kasi ay kinukuha mo yung mean doon sa iba pang surveys. Halimbawa, wala pa yung Pulse Asia. Right. Na alam ko maglalabas na sila third quarter ngayon, no? Tapos wala pa yung SWS. Tapos yung isang hinihintay ko na di ko pa nakikita lumabas yung Lilo Group. Yeah. Pero private sila mostly, di ba? They don't release that public, hindi ba? Naglalabas din sila. Ngayon, naglalabas din sila ng dati ng public. Naglalabas din sila ng pararamang doon kay Ricky Razon. Tapos meron din silang nilalabas para sa mga specific na nagkokontrata sa kanila. So, usually. Pero si Juni Lilo ay ambassador na ngayon Well, alam mo, nalipat na from Israel to Korea yata. So, yung anak nila yung nagpapatakbo. Pero so far, medyo tahimik. No? Maganda rin kasi ang track record ng Lilo Group Yan yung top 3 Pulse, SWS, at saka Lilo. Saka Lilo was the one at the most demographic studies na alala ko ng 2015-16. Usually mga So medyo nag-Lilo sila. Parang pwede na tayo mag-live show Di ko kaya yun. Lumaylo Di ko sila. kaya yun. Tama yan, Mark. Mark, talagang At saka sila yata yung pinakamahaba, mga 300 to 400 pages yan pag naglalabas. Pero ang daming variables, no? Kaya maganda basahin, no? Galing. Maganda basahin, no? They were the reason why I really felt Duterte is very competitive. Yung biglang number 1 siya sa male constituency, tumaas siya ng 12 points sa Balance Luzon. January lang to nung 22. Ay, yari tayo dyan. Sabi ko may laban talaga si Duterte. Ito tanong ko kasi bumababa yung mga Duterte. Siguro effect na din yung mga kibuloy and yung mga atake sa kanila and all that. Pero ang tanong dito, ang nakikinabang ba sa pagbagsak ng mga Duterte ay mga Tulfo? Definitely. Yun, kasi hindi napupunta sa admin, hindi masyadong napupunta sa opposition. Sa Halimbawa, opposition. Halimbawa, tinanong ko si Professor Ranjit,
paano naman yung survey nyo sa presidential preference? Sabi niya, debate pa yan kung ilalabas namin o hindi. So, diniinan pa namin siya. O sige, broad strokes na lang. Broad strokes. Ganun na lang. Ano bang ratings ng Sara at saka nung Tulfo? Very broad, very broad. Ano bang ratings, no? So, sabi niya, sino tumataas, sino bumababa? Sabi niya, hindi, yung Sara bumababa, yung Tulfo umaangat. So, Right. so hindi na kinakailangan magkaroon ng leak. Yeah, I think Yun na yun, for yun them. na yung main takeaway yun. Yun na yung, Kaya mahal ka namin, Sir Roland. Talagang, despite all your imperfections, unconditional love level na tayo. Yes, let's more. Pero yung isang Ben, umakyat din, si Ben Abalos. No? In fairness, did the fan meet, the arrest of Alice Go help? Pero again, inulit ko, isang survey kwa niyan. Right. Iba pa kung halimbawa sa Pulse, Pulse Asia. SWS, Lilo ay Magkakalaman na ay yan. makakalayo. get the Yeah. average of that. And, Yung mean. But in theory, even notoriety is good kasi nagkakaroon ng awareness. I think Ben Abalos had an awareness, low awareness before, di ba, relatively. Pero At yung- ngayon, at least mas aware ng tao about his existence. Pero At itong survey period nila, hindi pa na-cover yung Alice Go moment ni Abalos. Wala pa yon dyan. Ikaw, you think it will help him, boost him, Ralo? With the Alice Go fan club? Diba? Medyo malaki din yung fan club na Alice Go eh. Any publicity is still publicity. Oo eh. Yung klase Hindi, na. actually, yun ang challenge talaga kasi sa awareness. Medyo, Guys, maingay tayo para tapatan natin yung kabila, maingay sila. medyo malayo pa sa awareness. Mark, medyo malayo ka sa speaker. Ako din pala malayo. Malayo ka rin. Medyo malayo pa sa awareness si Secretary Ben-Hur. Oo. At kailangan pa niyang mas gumawa ng ingay, mag-social media. Mag-fan meet pa siya. Hindi, for sure, kahit yung mga malalayong probinsya o mga ordinaryong Pilipino, kahit nga dito sa Metro Manila, Right. marami pa rin na hindi siguro aware kay Ben-Hur. So, he still needs to cover Ibang a lot of Abalos ang ground. maalala nila, di ba? Yung yung tatay na hindi ba? Burger. Burger. Meron dyan, di ba, Burger restaurant sa Mandaluyong? Paki-remind yung ating mga kaibigan, ano yung context ng Burger? Sa Wakwak yun, di ba? Tinanong siya, I don't know, kudeta ba yun? Ano yung context nun? Hindi, yung pinakain na napakaraming burger. Burger. Oo, Tapos, tapos, I was very busy eating burger in sabi nung what sir? Burger! You know, yung may karne. Oo. Pinilit na talaga until burger. Dug, burger. Then naalala mo yung ginawa pang jingle yan. No election tuloy, may burger. Yan yung scandal to. B-U-R-G-E-R. Yan yung scandal nung sinabihan daw niya si Romy Neri ng Oo. NEDA na may 200 ka dyan. Parang ganun yun. Yun. Tapos yeah. nakulong yata si Burger nun eh. Oo. Diba? Nakakasuhan siya nun, tapos nakulong eh. No? Ano? Oo. Pati si Nerin nadalit siya Oo. doon. Ayan tayo. Kaya ingat sa mga kaburgers. Mga kaburgers. Ito. So, how is the Senate looking, Mark? You were saying something to me about Chell, about... Doon sa top 16, parang wala sila eh. pero umakyat si Kiko, di ba, ng konti? Sa ibang survey na Oo. nakakausap ko, si Kiko daw ang parang umaakyat. Yeah. Oo, pero yun nga, yun dun dito sa Okta. Okta Research wala sila sa top 16. So medyo Yeah. syempre nakaka-alarma din Hirap, yun. yeah. Pero yun nga, gusto ko ding sabihin din kasi yung news nung nakaraang araw, yung pagsali ni Chel Jokno sa Akbayan. Interesting. So nung nakita ko, parang Parang ang ganda ng RRM din, may fit na rin sila. Hindi, kasi I was saying na even nung guest natin 'di ba si Senator Bam, parang they need something na medyo to shake things up. Interesting. Kumbaga medyo siguro medyo humiwalay siguro sila muna sa isa't isa and to chart their own path moving yeah. forward. And I think beneficial sa parehong side Kasi kay Chel mainit ngayon si Senator Risa. And if ikaw yung only senatorial candidate sa party ni Senator Risa, then syempre yung network and yung social media and yung mas focus sa'yo and mas nakatutok sa'yo. And at the same time, syempre for Akbayan, nakakuha sila ng isang top opposition star. They were able to recruit na someone with kumbaga maganda din yung Pedigree, reputation pedigree, and pasok din naman sa mga advocacies ng Akbayan. So parang win-win siya.
Right. And Anong tingin mo sa Checky Bam? Dapat bang baguhin na? dapat watakin na. Checky Bam Bam. I mean, ako personally coming from someone nga na ang audience is doon sa admin side. Kasi nga seeing the three of them together brings back a lot of memories sa mga unit team. Kasi kalaban namin yan, kung ako yung unit team, kahit ako ay galit na sa DDS, pero kalaban namin kayo noon eh. So I think seeing the three of them together, parang kasi they need to, kailangan nilang ligawan yung side nung unit team eh. Kailangan na kumuha din ng boto from that kung hindi man sa DDS, doon sa mga loyalista or sa mga pro-Marcos. And kung yung mga loyalista ngayon natutuwa kay Senator Risa, I don't see bakit hindi sila pwedeng matuwa kaya sa isang Chel Jokno or kay Kiko, Pangilinan, and of course si Sharon. And so I think kailangan they need to craft their own branding separately. Tapos pag sa campaign trail, pwede naman sila magsama-sama. Wala namang Mag-Marvel sila, tapos origin stories. Magtulungan sila, di ba? For sa baluarte ni ganito, mag-meet silang ganun. So I think in terms of branding lang, Interesting. I think it's better na kanya-kanya na muna sila. So natawa din ako dito kay It's a creative, Shell. innovative way. Ikaw, Ronald, what is your read? Do you think this will be a force multiplier for both sides? Can they do a consolidation? What do you see as the political dividends dito? Una ay ang maganda kasi dito sa survey na ito, bumababa yung mga Duterte. Yes. So, ibig sabihin, Yari sila, yung no? merong space hindi lamang para sa admin, may space for other forces. Kasi the Tulfos were always there on the top. Given na yan eh. So it's about the other Yes. space. So meron kang mga 2 or more slots na naglumuluwag, no? Na positive para sa mga tipo ni Kiko, tipo ni Bam, tipo ni Shell and others, no? Dahil kung yung yung mga digong ay nasa top 6, medyo mas masikip. Pero kung yung mga digong ay nandun sa dulo at yung iba pang mga Duterte ay nasa labas, then it provides opportunities for other forces na hindi ganun kalakas pa at this point, no? Right. So there's a space, there's an opening. And there's also there's also possibility din for Attorney Chel, kung hindi man siya magsenador, pwedeng Party list siya. representative. And syempre ang titingnan mo din, by 2028 matatapos yung term ni BBM. Senator ni Risa. Si Senator Risa I also. see, She will be graduating from the Senate. Right. So akbayan, syempre, you need someone din na kumaga, Papalit. you need a deeper bench na pwedeng pumalit kay Senator Risa as a senator for akbayan. So there's an agglomeration. It's a good Yeah, fit. you know what? You have to think outside the box, no? Different options. Lalo na yung last na takbo ni Shell, medyo dramatic naman yung pagtaas niya. Not enough to win. Or But, perhaps not even uphill para sa election ngayon. Yeah. Pero dramatic yung pagtaas niya. Kumbaga, kumpara sa ibang mga progressive candidates, siya na yung pinakamataas. No? Yeah. Siya na yung pinakamataas. Mga 9-10 million yata siya. Si Nery Colmenares, at 3? most ay 3-4. Yeah. No? Si Luke ay less than 3, no? etc. So, si Shell na yung parang susunod na possible. You're right. That's a no? very good point. The long game, no? Yeah. The long game. Yeah. And the Jokno name has always been there and will always be there. If anything, I think it will gain more traction. So maybe Ang tawag nga ngayon sa LaSalle Law School ay Jokno Tanyada Law School. Right. So and if he spends 3 years as congressman, I'm sure he's gonna be Gold. gold. Papakitang gila siya doon. For sure, And now the Congress is even better than Senate in terms of their overall hearing. Yes. Of course, Riza hearings is next level. But if you look at the overall hearings, wala silang yung mga katulad ni Robin Hood, yung mga Pulveronic. Very high Imagine level. na Chel Jokno doon sa mga hearings. Kayang-kaya niya pakainin ng alikabok yung mga Marcoleta. Oh, No? absolutely. Yung mga Yumenot. Oo. Kayang-kaya niya yun. No? Speaking of meron the... na siyang strong na social media presence and fan base. So he could build on that. Yes. I want to ask both of you, speaking of the lower house, one place where they came up
short, very surprisingly, was itong latest hearing kay Sara Duterte. Wala pang open. Well, hindi pa nagsimula yung quarter 1 na bamboozle sila ni Sara. Ano? Ayoko mag-ano. I don't recommend. Sige, ikaw, ano ba tingin mo? Ikaw nga. Ikaw tatanungin namin. Kasi, ano yan, Kaya parang ako nagsasanggap ng Ba't mga kami- text itong si... Ba't kami yung tinatanong mo? Ikaw Oo. muna, tanongin Wow, mo. Ito, tanungin natin kasi tinetext si, Walang si iwanan. Sir Ronald. Walang iwanan. Ano yung text sa inyo? Laglagan na, Oo. laglagan na. Si Richard ba? Pro Sara na. Hindi pro Duterte, pro Sara Ala lang. Marcoleta, ala GMA ka na ba? Sara lang. Umikot na ba? Hindi, Sara. kanya yan, style niya yan. Dahil binabalatan siya na kwan eh. BBM na. Masyadong BBM. BBM. Oo. Pero hindi ko naman pinanatan si BBM masyado. Na-impress lang ako kay Madam. No. Sige. Doon ka sa pulis magpaliwanag. Paliwanag na sa presinto. Going back to this. No, ako, I thought, eto na, ang ganda ng build-up, Quadcom, everything, and then biglang, wala, nabamboozle sila kagad ni Sara, and I think Sara this time came in prepared. I think, sa daming nagpatawa kay Sara and all, everyone was taking her for granted, and to defend myself, no? Of course, I'm gonna do that. Lalo To defend mo lang myself, hinuhukay. kasi ang Oo, baba, kasi dyan ang naman baba, ay nuhukay. Kumunoy, lumulubog. Konti salita pa, makahanap mo yung bunker ni ang baba Kumunoy. na. Kasi ang baba na expectation natin dahil sumablay, hari ng sablay, Reynang ng sablay. Sabi ng lolo ko, when you're in deep shit, do not move. Let the shit take over. Ay, sorry. No. I will jump. I will not move. Going back to this, no, feeling ko talaga magaling siya magbasa from cellphone. Pero kung sino nag-craft nun, okay. Nagbabackpedal. Hindi. Ay, mayroon akong... Pero dami natuwa na DDS na parang, wait, what am I saying here? Galing ni Richard. Pag I agree with him. pinupuri ka na ng DDS, Not a good sign. you must be doing something Wrong. wrong. Sabi ko, what have I done? Anong ginawa ko, ma? Ayoko na, ma. Ganun. Ibang klase talaga. Ito, balikan natin ito. No, I mean, okay. Wala, nilaglag din ako. Going back to this. If you are Sara right now, 2 months ago, you were so confident, sasabihin mo, 3 Duterte kaya namin Senate. Ngayon, kahit isa, mukhang yari sila. Is it more reason for you to stay as Vice President or more reason for you to consider some radical options? Actually, ang positive lang doon ginawa ni Sara ay yung lagi niyang may message discipline siya doon sa Pagbasa sa cellphone. Hindi, hindi mo ba ron? Yung paghamon sa Congress na ay impeachment ang kwan nito, ang agenda nito mga to, no? Kaya ang mga congressman ngayon napipilitan magpaliwanag Defensive. sa Parang ako presinto. kanina. Oo. Parang, hindi. Yun lang yung medyo kwan. Pero yung mga binitawan niya, kung marunong lang sumagot yung mga ibang kongresista, no? I was surprised also, Pwedeng i-call yung kanyang mga sinabi na hindi ako humihingi ng special treatment, no? Sabi nyo, yung mga witness lang ang pwedeng mag-take ng oath, hindi naman yung resource person, etc. Napakadali namang sagutin nun. Ito naman mga kongresista. Pero yung ibang kongresista sila, Luistro, afterwards, they said something like, I Pero don't think afterwards pero they were not there. Kasama ba sila dun sa Yun hearing? nga They were not there eh. Wala Si nga. Congressman Chua yung in charge. Si Chua nga, sabi niya, bago pa lang siya Oh, dito. novice siya eh. Nag-a-adjust pa lang siya, no? nabamboozle siya dun kaagad. Sa akin, anytime na nandoon si Sara, I said this earlier. Tapos also. may Arroyo ka pa. Anytime na nandun si Sara, lahat ng nangyayari dyan, that's all for public consumption. That's all for show. So, dapat pinag-aantay. Be ready for the big time. It's about him. Sabihin mo lang naman, habang dinedepensahan ni Gloria Macapagal-Arroyo si Sara, sabihin mo, they're in the same boat. Parehas hindi magaling sa oath-taking yung mga yung dalawa na yan, no? Exact. Babaliktaran mo. So, mga ganun ba? Bardagulan. If Bardagulan. hindi kaya nung mga nandoon, bring in someone who can. Bardaguls. Oo. Actually, yung Si Abante. magaling dyan si Congressman Gonzales. No? Yun, Sanay yun Gonzales din Sanay yan. sa Bardagulan yun. Bring in someone na hindi takot kay Sara. I was surprised. Kasi Hindi lang hindi takot, yung nag-enjoy na nagbabardagulan kasi it appeals to a different constituency for him, di ba? Yung parang Congressman Chua in theory would have been that person kasi in fairness to him, to the build up to now, he was the one, taking up the cause. Kaya I was surprised, but happens eh. I think, feeling ko talaga na-underestimate si Sara kasi pinagtawanan lang sa siya. Pero the thing is, pangatlong hearing na eh.
Yun, Natuto na siya. And, hindi, and like I said, hindi malalim yung yung toolkit ni Sarah, yung kanyang arsenal of weapons. She only has one. Isa lang ang style ni Sarah, which is attack. Sugod lang na sugod. Personal attack dito. Personal attack doon. Kumbaga wala namang bago eh. Wala nang bago Walang bago eh. Ginawa